45 years old kong anak, sa akin pa rin umaasa. Hanggang kailan ba ang obligasyon ng magulang sa kanyang anak? Pit talaga ng mga magulang ko sa gusto kong jowain. Kailangan ba talagang dumaan sa kanila? Hirap pa rin ako makahanap ng trabaho. Nahiya na rin naman ako sa magulang ko. Pero anong gagawin ko? Wala naman akong ipon pa para bumukod. Tama pa rin bang sa kanila ako tumira? Sa bahay pa rin nakatira ang anak ko. Dapat lang bang sundin niya ang mga batas ko sa bahay? Gusto ko nang umalis sa bahay namin para naman maging independent na ako. Kaso ginagaslight ako ng nanay ko. Wala raw ang utang na loob. Anong gagawin ko? At para mas matulungan tayo maintindihan ng malawak na usaping na ito, sasamahan tayo ng isang parenting and relationship expert na nandito na ngayon sa Kada Umaga. Let's welcome Coach Aiza Caparaz Tabayayo. Hello! Good morning, Aiza! Everybody, good morning! Pati ka pa sa mga kada natin. Correct ko lang, Tabayoyo. Yes, Yeah. tama. At magandang umaga, good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you, Coach, and welcome back. Salamat. Coach, Nice to be back. Init na usapin ito. Actually, Okay, medyo marami tayong mga mommies dito at daddies. Kaway-kaway yung mga kada squad natin dito na parents. Hello po. Ito na, pag-usapan natin, ano nga ba ang obligasyon ng anak sa magulang? Kasi alam na natin ang obligasyon ng magulang sa anak. Ito naman baligtad ng anak Yun sa nga. magulang. Yes. Actually, technically, wala dapat obligasyon ang anak sa magulang. Ito, kung tutulong man ang anak sa magulang, ito ay manggagaling sa pagmamahal. So, hindi siya expected, hindi siya forced. Hindi siya responsibility. At hindi siya responsibility ng anak. So, nasa nasa kultura ng Pilipino, yung sinasabi natin na paying back, giving back and utang na loob. Pero in reality, ang obligasyon ng magiging anak natin ay sa magiging anak nila, sa magiging pamilya nila. So ang tawag natin dyan, paying forward. Kung ano yung ibibigay sa kanilang pamilya, yung bubuuin nila, doon na sila magbibigay. Kaya ang ating mga magulang, dapat pinaghahandaan ang kanilang sariling mga retirement, at hindi gagawing retirement plan ng kanilang mga anak in the future. Diba? Na-expect kasi may ROI ang bawat anak eh. Return of investment, dapat wala. Ang mahirap lang po kasi, napansin ko lang po in my own opinion, Coach, before kasi hindi pa ganun ka knowledgeable about financial. So, yung mga magulang hindi pa ganun napapaghandaan yung kanilang retirement. Yes. Na unti-unti, na hopefully nare-realize yan kasi hindi na nga mura mga bagay-bagay ngayon, no? Pataas ang mga bilihin, lifestyle. So talagang dapat tayo ay maging mas maalam sa usaping pera, sa financial literacy and knowledge, na hindi lahat pag hawak mo na yung pera, yun na yung gagastusin mo. Dapat may isinasantabi ka for savings. Savings para sa emergency na medical, savings para sa retirement. So, kasama yun. Kung ano yung matira, pagkatanggal mo ng mga savings na yun, yun yung disposable money, yun yung expendable money. Na sana matutunan pa ng ating maraming mga kababayan. Kailangan ng financial literacy. Yes. Diba? So may silver lining lang din tayo, Coach, no? Kasi kanina sa mga kada squad natin na sa video, yung iba 35 years old na sa bahay pa ng parent. So pagdating sa ganon, if ang isang parent ay responsibilidad din ba nila? Kung baliktarin natin? Ayan, maganda yung tanong na yan kasi dapat turuan din natin. Actually, ang trabaho ng magulang ay maturuan ang kanilang mga anak na maging independent, na kaya na nila mamuhay unti-unti. Parang ibon. Opo. 'Di ba? From the beginning, nasa sinapupunan, tapos nilabas natin. So, unti-unti naglalakad mag-isa, tapos mag-aaral mag-isa, tapos magkukolehiyo, tapos magtatrabaho. Tapos maging self-sufficient din. Yes, Diba? yan ang isang relationship na ang ending ay goodbye. Diba? Sorry, unlike marriage, till death do you part. Pero ang parenting, ang ending niyan is go on your own, lumipad ka mag-isa, matatag na yung pakpak mo, dapat. So, ang trabaho ng magulang ay to strengthen the wings, to strengthen the core and the roots of the child. So kasama na yun na
o marunong ka mag-handle ng pera. Kami, sa amin, nire-recommend namin as early as 3-4 years old, bibigyan mo na ng barya-barya mga bata para pagdating mo sa grocery, magtuturo sila. O diba you have coins? O spend mo your money. Alam nila yung value ng pera. So, ganun din pagdating ng 18, college, legal age, o meron ka ng trabaho, you can stay, pwede ka pang tumira sa bahay. Pero siguro magbabayad ka na ng renta kasi gano'n naman yun eh. Correct. Either you take your own place, mag-apartment ka, bumili ka ng sarili mong bahay, or you can still stay in our house pero meron ka ng responsibility. So yun, tuturuan mo na yung anak mo not to give back, but to be teach them responsibilities. Kasi pag lumabas sila sa bahay mo, biglang, ay, libre lahat sa bahay namin. Pagdating ng may sarili na akong bahay, may bayad pala kuryente, tubig, utilities, renta. Eh di parang magugulat naman sila. So hindi rin yun tamang pagtuturo and formation. Kaya po ako nagtanong kasi sa mga ibang bansa, like katulad ng Amerika na naranasan ko na pag 18 na yung bata, kicked out na. Go and live on your own. Kaya ang tanong ko, malaking epekto ba ang pagiging isang developing country natin, ang Pilipinas, sa mga ganitong klaseng usapin po? Yes. Iba rin kasi, like sa western countries, 18, magka-college, ihahatid mo na yan sa college nila or magtatrabaho na sila. Dito, ang college naman natin malapit-lapit unless mag-a-abroad din sila, diba? So, usually hanggang mga, ngayon may K-12, hanggang mga 21, 22, nasa bahay pa. Hanggang magpakakasal pa sila. Oo, nasa bahay pa sila. At saka yung culture natin na extended family, yung parang ayaw talaga maghiwa-hiwalay kasi kahit na may away-away, masasaya pa rin naman. Mas gusto natin na kasama. So, kasama yon yung culture, yung developing country, yung economics, na iba na hindi tayo naghihiwalay agad. Pero, pareho dapat yung formation na tinuturo natin. Hindi yung mula 1 to 15 years old, binibigay mo lahat. Biglang pagdating ng 16, 17, tanda ka na. Bahala ka na sa sarili mo. Bigla lahat. Ay, gano'n. So, kailangan dahan-dahan. Parang paglalakad, pagsusulat, pagsasalita, basics hanggang sa more advanced na pagtuturo. So what's going on po with the parents? They unlearn ba? Hindi, joke lang. Kasi dito naging mainit na usapin to. Yes. Kapag hindi tumulong naman natin Meron nga parents. kanina dun sa VTR, kung napakinggan nyo rin, napanood nyo, sabi nung anak, gusto niyang umalis na. Gusto niyang magsarili, maging independent. Kaya lang ang sinasabi ng magulang ay walang utang na loob yung anak. Oo. What's happening, Coach? Yun yung masakit doon na may ganun klaseng guilt tripping at panunumbat na mangyayari from the parents na dapat wala. Magkukusa naman kasi talaga ang mga anak na tumulong or magbigay kung ang basis nyo ay love, pagmamahal, respeto. May respeto ka sa anak mo, may respeto rin yung anak mo sa'yo. And kung babalik, good. Kung hindi, wag na munang asahan. Kaya maganda talaga na meron kang preparation sa iyong sariling retirement. Pero yung isumbat mo yung utang na loob, again, nasa kultura natin yun. Pero sana bawas-bawasan. Paano ba natin mababawasan or maiiwasan yung utang sa na loob? pamamagitan ng ganitong programa at ganitong mga discussion at ganitong mga usapin para talagang ma-unlearn. Kasi nakakasira talaga ng relationship. Ang dami-dami ng pamilya na lumayo yung anak dahil sa bigat ng ganong klaseng sumbat or guilt na ipinapatong sa kanila na sana hindi necessary na magkaroon. Pwede namang maging harmonious yung relationship nila all throughout. Tsaka, Coach, since sensitive yung ganito na topic, tapos maraming magulang now na hindi ganun ka-open pag nag-talk you or mag-confront yung anak about these issues now. Paano po ba i-approach or better way pag-approach sa parents about this para makabuild ng healthy boundaries na hindi din na-offend yung parents or ano? Well, para sa mga anak, you mean? para sa Okay. anak. Kung gusto nyo makausap yung mga anak nyo, number one, sana with respect. Laging isipin nyo na lang na mahal kayo ng magulang nyo and all the things na ginawa nila ay para sa inyo rin. Build the connection. Bago kayo mag-correct bago kayo kumontra sa magulang nyo, mas maganda na meron kayong solid na connection na
alam na magulang mo na iniintindi mo rin yung side nila. Hindi lang, oy, laging gusto mo masunod. Hindi. Sabihin mo siya, nanay, tatay, alam ko ho na ito ang mga pangailangan, alam ko ho na ito ang gusto nyo para sa akin, ito ang inyong adikain para sa akin. But at the same time, gusto ko lang din po ipaintindi yung aking mga needs, yung aking mga pangailangan kasi hindi na rin po ako bata. Pwede po ba tayo mag-usap? So yun muna. Pag sinabi ng magulang mo, okay, sige, pakikinggan kita. Pag sinabi ng magulang mo, ayoko, parang hindi sila ready makinig, wag muna. Maybe siguro hanap tayo mas magandang timing when they're more ready. Bring your parents to a date. Ako lagi sabi ko sa mga magulang, i-date nyo yung anak nyo to build connection. Ganon din yung mga adult na mga anak. I-date nyo po yung inyong mga magulang para kayo rin ay magkaroon ng continuous connection at makikinig din sila sa inyo. Coach, kasi baka hindi ko alam kung ito papasok po sa utang na loob. Sorry kasi 18 years pa lang ako sa Pilipinas, hindi ako talaga Pilipino. But I think in the way that we can understand, meron kasing mga parents po na hindi naman ganon ka-supportive pagdating sa gustong gawin ng anak. Kahit hindi to financial yung pinag-usapan. Halimbawa, may mga parents na hindi ini-encourage ka doon sa gusto mong gawin hanggang nasucceed ka. The moment na nasucceed ka, that's the time na i-acknowledge ka nila. Pero all throughout your journey, when you're working very hard to get where you got eventually, ang ginagawa ay dinidiscourage ka or dinadown ka. Ano po yung role ng parent pagdating sa ganon, pag wala silang support system na binibigay sa anak, ano bang dapat mangyari para maging healthy po? Kasi mahirap din sa anak na matanggap ng pati yung parents ko, hindi ako sinusuportahan pero ngayon gusto nila. Parang gano'n. Pag ano ba yan, amiga? Pag nag-succeed na yung anak, tapos biglang papasok sa frame si magulang, yan ba yun? And then what happened all throughout the journey kung saan nag-work hard yung anak, wala pero si magulang. naghahanap siya ng konting utang na loob din dahil kayo po yung nagmahal sa akin sa unang-unang panahon, nung bata pa ako. Asan ba yung support na alam mo yun? Yes, well, mararanasan niya ng magulang. Nasa anak na yan kung talagang nare-recognize pa rin niya na kahit papano, kahit kontra sila sa aking gusto, parte pa rin sila ng aking success. So, parte pa rin sila ng buhay ko. Nasa anak na yan. Okay. Pero kung all this time, ako lang naman ang nagsusumikap all these years, bakit ka ngayon papasok? Malalaman ng magulang na you're not part of this success. So, I'm sorry, no? Again, hindi natin may impose yun. Mas maganda talaga, para sa mga magulang, kilalanin nyo yung inyong mga anak. Hindi lahat ay gusto mag-doktor, hindi lahat gusto mag-abogado, hindi lahat gusto maging manager or whatever. Kanya-kanya tayong strengths. The mga 8 billion people, 100 million sa Pilipinas, 8 billion sa buong mundo, lahat yan may kanya-kanyang unique na kalakasan, talent, strengths na dapat kinikilala nyo. Kasi pag hindi nyo kinilala sa anak nyo at nasayang, hindi niya magagawa yung what he was meant or they were meant to do in this world. And sayang. Lalo na sayang kung nag-succeed siya nang wala kang partisipasyon. Na all this time, ikaw pala yung balakid. Imbis na ikaw yung tumutulong, ikaw pala yung naging hindrance for further success ng iyong anak. So, try to support, try to understand, kilalanin niya inyong anak, and then support. Pag merong medyo kinakatakot, parang hindi maganda yan, you can give the warnings. Pero let them fall. Yaan nyo silang mag-fail at madapa on their own kasi yun yung best lesson. More than our blah, 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 blah. It's the failure and then coaching. Anong natutunan mo, anak? Anong pwede natin gawing iba? Nandun tayo to support, to help them get up when they need us. Coach, eto, na gusto ko lang din itanong kasi napanood ko to sa isang K-drama and I think nangyayari din to sa realidad. Yun kasing magulang, dumadating lang kapag meron ng pera yung anak at halos nauubos na yung pera ng anak. Siyempre, anak ka, gusto mo rin tumulong. Out of love Gusto mong, ayaw mong makitang malungkot, nahihirapan yung magulang mo.
So, bigay ka ng bigay hanggang sa nauubusan ka na, hanggang sa nakapanghiram ka pa nga para lang may maibigay. So, hanggang saan ba ang limitasyon? Okay, pareho yan sa financial literacy ng magulang. Para sa mga anak na nagiging adult na, meron din tayong obligasyon na financial literacy para sa ating sarili. So kasama yung self-care. Parang sa eroplano, hindi tayo pwedeng magbigay kagad ng oxygen mask sa iba. Kung ikaw mismo maihimatay. Kung ikaw muna, para makatulong ka. So ganun din sa mga magulang at sa mga anak. Meron tayong isang tabi para sa atin and meron tayong iba budget na pangtulong. Kasama doon sa budget ng pangtulong, yung pangbigay mo sa magulang mo, panglibre mo ng barkada mo at kung ano-ano pa. So lahat dapat yun naka-budget para hindi ka mauubusan at ikaw naman yung magkakanda utang-utang just because you want to help. How do Then we ikaw tell na, that wala na. to our parents? I just did. Well, I'm helping to tell the parents, FYI. We'll try. Thank you, Coach. I-replay nyo yung episode na to or give them books or again, strengthen the connection with their parents. Let them know you love them. But you're also being responsible for yourself. Thank you so napakabigat. Napakabigat ng topic na to. Pero Coach, meron pa ba kayong dagdag na advice or tips sa magulang or anak? Yun. Anyone? Parents, ang ating mga magulang ay hindi atin. Ating mga anak ay hindi natin pag-aari. Sila ay pinaubaya sa atin para tulungan natin sila sa mundong ito. Gabayan. Pero hopefully, ang ending ay mapalipad natin sila on their own na may sarili silang kakayahan. They're able to go on their own. But that means letting go as well. And not pulling back pag kailangan natin ng pera, pag kailangan natin sila, no? Letting them go. Pag babalik sila, good. Pag hindi, ganun talaga ang ating role as parents. But your reward is different. It's the growth of your child. And sana yon na hindi po natin makita yung ating mga anak as investments at hindi tayo mag-expect ng ROI. Kung hindi, ito ay isang pagkakataon na makaranas tayo ng pagmamahal. Mahalin natin sila at mahalin din nila tayo pabalik. Thank you so much, Coach Aiza. Marami po kaming natutunan. At yun sa mga gustong ipakita tong episode sa mga parents ninyo, mas madali din yun para maintindihan kung saan nanggagaling talaga yung mga explanations paano makabuild ng healthy boundaries. So, thank you so much, Coach. Thank At this you. time, saan ka po ba pwede i-follow ng mga kada natin in case may mga advices na hinihingi? Yes, we are with the Love Institute. Nasa Facebook lang po kami. So follow us. We have articles. Pag gusto niyo po ng one-on-one coaching, you can message us at the Love Institute. Meron din po kaming School for Parents, batch 11 already online. Sa mga gusto pang mag-enhance na kanilang parenting skills, we can do that with you online, 8 sessions din po. Yun, wow. Nakakaano na parang nakaka-touch isipin at saka nakakalungkot din isipin yung let go part. Yes. Pero pag inisip mo, pag nakalipad ng maayos at maganda yung anak mo, parang feeling mo na fulfill mo yung, di ba, yung purpose mo sa buhay. Balang araw magiging parents din tayo, kaya ayusin natin na maging anak. Di ba? Kasi what you give, yun din yung marireceive mo. At ang natutunan ko dito, kapag kasi naging utang na loob yan, baka sooner or later maging sama ng loob. So instead of utang na loob, bigay natin lahat ng bukal sa ating loob. Correct. Yun na. Maraming salamat, Coach Aiza Caparas Tabayoyong. And because of that, meron kaming gift sa inyo mula sa Front Row at sa Pina Soap. Ito po, Front Row. Front Row is the Asia's first health and wellness distribution company. And Thank Pina you. Soap, ma-enjoy mo yan. Thank you. Habang nag-iisip-isip ka, Coach Aiza. Correct. Sana gumanda ako kagaya nung tatlo. Magaganda ka na. Magaganda rin yung mga kada squad natin dito. Thank you so much. Marami po ba kayong natutunan? Yes. Thank you po. At sa mga kada squad natin online, sana kayo din ay nakarelate at natuto sa ating episode ngayon. Kung meron kayong gustong i-share, i-comment nyo lang po yan. Ilagay ang hashtag kada umaga
Net25. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.